Gustong-gusto ko nang umalis ng bahay kung saan wala ang nanay ko at kung saan walang magbabawal. Gusto kong pumunta sa isang lugar kung saan ako sasaya at kung saan walang magbabawal. Dahil halos sila na ang kumukontrol sa buhay ko na para bang wala na akong karapatan sa sarili ko. Tawagin daw natin siyang Cyril at dami account lang ang kanyang gamit dahil ang tunay na account niya daw ay hawak ng kanyang nanay. Si Cyril ay may nakilalang isang lalaki sa paglalaro niya ng Valorant at tawagin na lang daw natin siyang Gab. Magkaduo silang dalawa sa paglalaro at nakakapagsabi din siya kay Gab ng mga hinanakit niya sa buhay. Hanggang sa isang araw ay binigay sa kanya ni Gab ang kanyang Telegram at doon na sila nakapag-usap ng matagal. Unang nagkaroon ng feeling si Cyril kay Gab dahil ang pakiramdam niya si Gab lang ang nakakaintindi sa kalagayan niya. Si Gab lang din ang palaging nandyan sa kanya, palagi siyang pinakikinggan at dinadamayan sa kanyang mga hinanakit sa buhay. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon sila ng problema sa pamilya dahil ang nanay niya ay gustong makipagbalikan sa kanyang tatay. At para maiwasan lang natin ang pagkalito sa ating kwento, ang mga magulang ni Cyril ay matagal nang hiwalay. Ang kinakasama ng kanyang nanay ay ang kanyang stepfather na agad naman na pumayag na magbalikan ng tunay niyang mga magulang. At dahil yun din ang kagustuhan ng kanyang mga kapatid na tuluyan ng magkaayos at magkabalikan ng kanilang mga magulang. Pero si Cyril ay hindi sang-ayon na magbalikan ng kanyang nanay at tatay dahil alam niya na nakakapag-usap ang dalawa para iurong ang kaso na isinampa nila sa kanyang kuya. At tama ang hinala ni Cyril dahil pumasok sa kanyang kwarto ang tatay niya para kausapin siya. Pinakiusapan siya ng kanyang ama na iurong na ang kasong isinampa para sa kanyang kuya, pero paano naman ang hustisyang gustong makamit ni Cyril? Sobrang sama ng loob ni Cyril dahil nagagalit siya sa kanyang tatay dahil madali lang daw naawa ang tatay niya sa kanyang ina pero hindi raw naawa sa kanya. Kaya agad niyang pinaalis ang tatay niya sa loob ng kwarto at umiyak na lang siyang magdamag kaya naisipan niyang i-chat ang kanyang tita na kapatid naman ng nanay niya. Sinabi niya sa kanyang tita na ayaw niya nang tumira sa kanilang bahay at gusto niya munang lumipat sa bahay ng tita niya. Sinabi niya rin sa kanyang tita na para bang ang laki ng galit sa kanya ng nanay niya at ang sagot naman nito ay bakit hindi mo na lang tanggapin na mabubuo na ulit ang pamilya mo. Kaya chinat niya pa ang isa niyang tita at pumayag naman na lumipat muna siya sa kanila. Ilang araw niya ring hindi nakausap si Gab dahil sa sobrang dami niyang iniisip na mga problema. Kasabay nun ay hindi niya na alam kung ano ang gagawin dahil sa takot na baka hindi na siya pag-aralin ng kanyang nanay kapag hindi na siya bumalik sa kanilang bahay. Dalawang araw lang ang nakalipas ay chinat niya na si Gab. Yung araw na yon ay magkikita sana silang dalawa at balak niya sanang ipakilala si Gab sa tatay niya. At nagchat naman sa kanya si Gab at sinabi sa kanya na hindi ako mapakali kung ano na nangyari sa'yo. Akala ko ay ginost mo na ako. Kaya pinaliwanag naman sa kanya ni Cyril ang lahat ng nangyari at naunawaan naman siya ni Gab. At nung hapon na yun ay naghahanda na si Cyril para sa pagkikita nilang dalawa ni Gab. Laking gulat niya nang bigla na lang pumasok sa bahay ng tita niya ang kanyang nanay, tatay at mga kapatid. Dahil sinabi pala ng kanyang tita na nandun siya sa bahay nila kaya agad naman siyang pinuntahan ng kanyang mga magulang. Nagulat na lang din si Cyril dahil nakita niya ang nanay niya na hawak na agad ang kanyang cellphone at alam din ng kanyang pamilya kung ano ang kanyang password. Kaya nabasa lahat ng nanay niya ang usapan nilang dalawa ni Gab na balak na nilang magkita. Nagalit ang nanay niya at pinagjojombag siya sa mismong bahay ng kanyang tita at ang akala ni Cyril ay aawat ang tatay niya pero hindi pala. At nung araw din na yon ay inuwi si Cyril ng kanyang pamilya, kinuha ang kanyang cellphone at binura ang lahat ng app. Pinapahawak lang sa kanya ang kanyang cellphone pag talagang kailangan na pero kailangan ay may nagbabantay para siguradong hindi niya machat si Gab. Kaya gustong gusto nang umalis ni Cyril sa kanilang bahay kung saan wala ang kanyang nanay at wala ring magbabawal. Pakiramdam ni Cyril ay kinokontrol ng kanyang nanay ang kanyang buhay at para bang wala na siyang karapatan sa kanyang sarili. Nakapag-chat lang po ako ngayon kasi walang magbabantay sa akin dahil umalis po silang lahat. Naiwan po ako mag-isa dito sa bahay ngayon at tinanggal po nila ang SIM card ko para makasigurado na hindi ko mabubuksan ng Telegram. Hindi ko na po na-chat si Gab kaya gumawa naman po ako ng paraan pero pati pala sa laptop ay iniba na rin nila ang password. Hindi po ako humihingi ng advice, gusto ko lang pong i-share ang aking kwento na kung sakaling mapanood po ito ni Gab ay maunawaan niya kung ano ang nangyari sa aming dalawa. Kaya para kay Gab kung napapanood mo to, sana mapatawad mo ko, Cyril. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At sa totoo lang hindi ko talaga masyadong naintindihan kung ano yung koneksyon ng pagbabalikan ng kanyang mga magulang sa kasong isinampa niya sa kanyang kuya. At wala din po siyang nabanggit kung ano ang ginawa sa kanya ng kuya niya. At dahil hindi naman humihingi ng advice si Cyril, tayo po ay magre-review. Hindi lang ako masyadong sigurado kung grade 3 ata ako nung itinuro sa amin yung 10 commandments at panglima po doon ay honor your parents. Dahil kahit ano pa man ang estado ng relasyon mo sa iyong mga magulang, wag mong kalilimutan ang panglimang utos ng Panginoon na kailangan nating galangin ang ating mga magulang. Kung masama man ang loob mo ngayon dahil may mga pansarili kang kagustuhan na hindi mo masunod pero kailangan mo pa rin silang igalang. Huwag tayong magalit sa mga magulang natin para lang sa ibang tao dahil yung ibang tao na yan ay wala namang ambag sa buhay natin para magpalaki sa atin kundi ang ating mga magulang lang. At kung makapangaral ako today, akala mo naman sobrang bait ko dati pero hindi rin naman. Dahil ganito din yung takbo ng isip ko noon nung pinagbabawalan ako ng aking mga magulang. Dahil naunawaan ko lang lahat
lahat ng sinabi nila sa akin noon nung ako ay naging nanay na. At in fairness, mas mahigpit po ako kaysa sa kanila. Kaya palagi natin tatandaan na hindi habang buhay tayo ay buhay din sila. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Edna Sangasin, Darin Sarmiento at Lunar Windy Polly. Shoutout na rin kay Jonel Labajo. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!